Today, wala kaming gala or wala kaming alis talaga. So, naisipan ko maglinis ng kwarto. Hindi ako madalas nakakapag-vacuum dito kasi ginagamitan ko siya ng pang-roll. Yung pangtanggal ng mga balahibo, kung alam nyo yun. So, mayat-maya ako nagaganon. Tapos yung pag-vacuum parang every 2 days. Depende kapag narinig ko nag-vacuum si mami. So, nagba-vacuum din ako ng kwarto namin. And inaayos ko lang dyan yung mga cover nung pinagigaan namin kasi hindi ko talaga yan everyday napapagpagan. Since hindi naman dito maalikabok sa kwarto na tinutulugan namin and hindi din madumi. So alternate ako maglinis ng pinagigaan talaga namin. Pero mayat maya naman ako nag-roll niyan or nagtatanggal ng mga buhok-buhok. And ilang days na nga lang din is pabalik na kami ng Pilipinas. Kaya unti-unti na din ako nag-aayos ng mga gamit namin sa maleta. Dahil yung kabayan box or yung balikbayan box ba tawag doon is naipadala ko na last week pa. Na-pick up na siya dito so hindi lang ako sure kung kailan yun dadating sa bahay. Medyo busy lang talaga kapag nag-aayos ng mga gamit at pauwi ng Pilipinas. Pero yung asawa ko nandun na is nakarating na kahapon siya dumating May 26. Nighttime yung pinaka-arrival niya dun sa airport ng Terminal 3. Pero babalik din siya ng Korea after 2 weeks or 10 days kasi may mga inaasikaso din siya sa Korea. And then, fast forward, naglagay na ako ng tubig dyan sa bote ng anak ko. 200 ml na siya. And sinundan ko kasi dyan yung milk niya na nabili ko dito sa Japan. So, yun yung pinaka-tansya ng milk niya and the water. And itong milk container na to, kahit kakahugas ko lang yan, naggaganyan yung milk niya. Hindi ko alam, parang nagmo-moist. Kaya everyday ko na lang siya nahuhugasan. Ewan ko ano nangyari, ba't ganyan? Sa Pilipinas hindi siya ganyan, pero baka dahil sa weather dito sa Japan. But anyway, after niya, pinatulog ko na si Unji kasi nasa 10 AM na ata niyan eh. Kailangan niya na mag-first nap. Ganyan ginagawa ko. Bago ko siya patulugin is kinakarga ko muna siya. Hindi naman siya sanay sa heli pero kinakarga ko lang siya para mas malalim yung tulog niya. Then after 10 minutes or ilang minuto, binababa ko na siya kasi nakakatulog naman na siya ng maayos. And sumilip ako sa may bintana. Ang ganda ng panahon. Ang sikat talaga ng araw pero malamig sa labas. Hindi mo nga mape-predict yung weather dito kasi minsan mainit, minsan malamig. For example, ngayon mainit, tas kinabukasan malamig. And then fast forward, nilutuan ko dyan ng white noodle si Biol kasi nagugutom na siya. Then habang niluluto ko yan, nagugas ako ng bote ng anak ko. So ay binabalawan ko muna siya ng mainit na water. Then tsaka ko siya sasabunan. Hindi ko nadala yung bottle sterilizer niya. So ang ginagawa ko, mainit naman yung water na lumalabas dyan is tinatapat ko siya ng medyo matagal. Para nasi-sterilize na din siya ng maayos at saka sinasabunan at tinugasan ko talaga ng maigi. Yung as in, paulit-ulit talaga yung banlaw ko. Yung hugas ko dito ng bote niya is mayat-maya talaga pag nakadalawa na, tatlo, para hindi din ako maiimbakan. Pilipinas kasi nantay ko muna dumami mga 5 tsaka ako maghugas para isahang banlawan tsaka isang sterilize talaga ng mga bote niya. Alam nyo guys, napakaganda talaga dito sa Japan as in, kung may country ako na babalik-balikan is Japan talaga. Aside sa mga tao dito, mapapait. Hindi sila yung mga masusungit tignan. Basta ewan ko ba, hindi ko ma-explain. Kaya nga sabi ko, kung may country man ako na babalik-balikan or gusto ko talagang puntahan is Japan. Tapos yung mga foods nila dito, masasarap din. Tapos, hindi ko ma-explain kung mahal ba yung mga nabibili kong pagkain. Hindi ko din alam. Pero pagkasama ko si Biol, dead ma ako minsan sa presyo, lalo na kapag gusto niya. And yung mga foods dito, kahit tignan mo lang sa menu nila, yun at yun talaga yung dadating. Yung what you see is what you get talaga. So ayan, pagkatapos ko dyan, binalikan ko na yung white noodles. Nalagay ko na dyan yung pinaka noodles niya. At hintayin ko na lang kumulo yan. Ayun yung second nap na ni Unji. Tapos naglakad-lakad kami dito ng mga bata at kinahapunan. Kasama ko silang dalawa. Is my hat correct? Look. Yes. Look. Ay, ano ko, may finger siya. Oh. Ama, look. I wear my hat like this, oh. Look, Ama, look. Ama, look.